Noong August 18, 2015, bandang 3:00 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng 911 mula sa inang nagngangalang Brittany Pilkington. Ayon sa kanyang pahayag, sa kanyang paggising, natuklasan niyang hindi na humihinga ang kanyang 3 buwang gulang na anak na lalaki. Dahil sa tawag na natanggap, mabilis na dumating ang mga paramedics sa kanilang tahanan. Ngunit kahit na nagsikap silang buhay ng sanggol, hindi na ito umabot pa ng buhay sa ospital. Sa pagkamatay ng bunsong anak ni Brittany, nagbigay daan ito sa isang mas malalim na investigasyon at dito nagsimulang lumitaw ang mas nakababahalang katotohanan. Habang tinitingnan ng mga detalye ng insidente, napag-alaman na may 2 pang bata ang namatay sa hindi maipaliwanag na paraan sa nakaraang mga buwan. Nang magsimula ang mga otoridad sa pagsisiyasat, natuklasan nilang mayroong isang nakagigimbal na pattern sa mga pagkamatay ng mga ito. Ano nga ba ang naging dahilan ng mga misteryong pagkamatay ng 3 sanggol? Sino ang may kagagawa ng ganitong kalupitan sa mga inosenteng musmos? Paano nagawa ng salarin ang ganitong kalupitan? Kung nais mong malaman ang buong kwento at malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Brittany Pilkington ay ipinanganak noong January 27, 1992. Siya ay anak ni Lori at Edward Cummins. Noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya't siya ay napunta sa pangangalaga ng kanyang inang si Lori. Hindi nagtagal, nakatagpo ng bagong kasintahan si Lori sa katauhan ni Joseph Pilkington na noong panahon na yon ay 24 years old pa lamang. Sa simula, dumadalaw lamang si Joseph sa kanilang bahay upang makipagkita kay Lori at kung minsan, doon na rin siya natutulog. Dahil sa madalas na pagbisita ni Joseph, nakilala at naging malapit siya kay Brittany na tinuturing na niyang parang anak. Minsan, hinihingi ni Lori ang tulong ni Joseph sa paghatid sundo kay Brittany sa paaralan. Sa kalaunan, ang madalas na pagbisita ni Joseph sa bahay ni Lori ay nauwi sa paninirahan nila sa iisang bubong at sa mga panahong yon nagsisimula ng magdalaga si Brittany. Dahil sa uri ng trabaho ni Lori, madalas siyang nawawala sa bahay at may mga pagkakataong 3 araw bago ito umuwi. Bagaman madalas na naiiwan mag-isa si Brittany sa bahay nila, kampante naman si Lori dahil may katuwang siya sa pangangalaga ng anak sa katauhan ni Joseph. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Lori ang kakaibang pagbabago sa ugali ng anak at ni Joseph ngunit hindi niya ito pinansin. Nang umabot si Brittany sa edad na 17 years old, napansin ni Lori na unti-unti nang lumalaki ang tiyan ng kanyang anak. Nang tiyakin ito, nakumpirma niyang buntis si Brittany at si Joseph ang ama ng kanyang dinadala. Bagaman hindi pa kasal si Joseph at Brittany, dahil sa pagmamahal ni Lori sa kanyang anak, pinili niyang magparaya at payuhan ng dalawa na magpakasal para sa magiging apo. Habang ipinagbubuntis ni Brittany ang kanilang unang anak, nanatili sila sa bahay ni Lori. Noong June 12, 2010, isinilang ni Brittany ang kanilang panganay na si Gavin Michael Pilkington. Pagkatapos manganak at tumungtong na sa tamang edad, nagpakasal ang dalawa at nagdesisyong lumipat sa Bellefontaine upang magsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. 1 taon matapos ipanganak si Gavin, noong 2011, isinilang ni Brittany ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Hailey Pilkington. 2 taon matapos ang kapanganakan ni Hailey, sa ikatlong pagkakataon, noong April 11, 2014, muling nagsilang si Brittany ng isang malusog na anak na lalaki na pinangalanan nilang Niall Pilkington. Sa paglipas ng mga taon, naging tahimik at masaya ang buhay ng pamilya ni Brittany at Joseph. Lalo na't punong-puno ng atensyon at pagmamahal si Joseph para sa kanyang mga anak. Sa katunayan, sabik na sabik siya tuwing uuwi mula sa trabaho upang makasama at makalaro ang kanyang mga anak.
Dahil dito, ang buong atensyon ni Joseph ay laging nakalaan sa mga bata, kaya't hindi na niya masyadong nabibigyan ng oras ang kanyang asawang si Brittany. Dahil dito, nawalan ng oras si Joseph sa kanyang asawa, lalo na sa kanilang relasyon sa kama. At marahil na rin sa agwat ng edad nila ni Brittany na umaabot sa 20 years ay nagdulot ng pagbabago sa kanilang buhay mag-asawa. Dahilan para hindi na naging aktibo si Joseph sa pagpapakita ng lambing kay Brittany na naging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Isang araw noong July 22, 2014, nang dumating si Joseph mula sa trabaho, gaya ng nakagawian, kinamusta niya ang kanyang mga anak ng isa-isa. Matapos yakapin at talikan sina Gavin at Hailey, dumiretso siya sa kwarto kung saan natutulog si Niall. Nang lapitan niya ang crib, napansin niyang tila mahimbing na natutulog ang bata. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niyang malamig na ang katawan ni Niall. Nang masusing suriin, napansin niyang hindi na humihinga ang kanyang anak. Agad niyang dinala si Niall sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival sa Mary Rutan Hospital. Ang sanhi ng kamatayan ni Niall ay hindi matukoy ng mga doktor. Isang unexplained na dahilan ang nakasulat sa sertipiko ng kamatayan ng 3 buwang gulang na sanggol. Sa kabila ng pagkawala ni Niall, nagpatuloy ang buhay ng pamilyang Pilkington. Pinili na lamang ni Joseph na tanggapin na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa buhay, lalo na sa mga bata. Ngunit makalipas ang 9 na buwan, isang bagong dagok na naman ang dumating sa kanilang pamilya. Noong April 6, 2015, natagpuan ni Joseph si Gavin na malamig at matigas na ang katawan habang nakahiga sa kama. Agad niyang dinala si Gavin sa ospital, ngunit tulad ni Niall, patay na rin ito nang makarating sa ospital. Dahil sa magkasunod na pagkamatay ng mga anak, agad na dinala ni Joseph si Hailey sa ospital upang ipasuri, sa pangambang baka pareho rin ang mangyari sa bata. Sa kabutihang palad, walang nakita ang mga doktor na anumang karamdaman kay Hailey. Isang malusog na bata ito, kaya't wala nang ibang naisip si Joseph na maaring dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga anak, ni hindi rin niya pinaghinalaan ang kanyang asawa sa mga nangyari. Bagaman nawala ng 2 anak, binayaan pa rin sila ng isang batang lalaking pinangalanan nilang Noah Pilkington. Naisinilang noong May 14, 2015, isang buwan matapos pumanaw si Gavin. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanilang mga anak, nag-alala ang mga kapitbahay nila at ipinaabot ang kanilang mga pangamba sa Child Protection Services. Agad namang kumilos ang ahensya at kinuha ang 2 natitirang anak ng mag-asawa upang magsagawa ng investigasyon. Sa kabila ng mga investigasyong isinagawa, wala silang nahanap na ebidensya laban kay Brittany at Joseph, kaya't naglabas ng utos ang korte na ibalik na sa kanila ang mga bata. Ngunit sa isang malungkot na pagkakataon, noong August 18, 2015, bandang 3:00 ng madaling araw, isang tawag mula kay Brittany ang natanggap ng 911. Ayon sa kanya, nagising siya at natuklasang hindi na humihinga ang kanyang bunsong anak na si Noah. Dahil sa tawag na natanggap, dali-dali ang mga paramedics na pumunta sa bahay ng pamilyang Pilkington upang isalba ang buhay ng sanggol. Bagaman ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ang murang katawan ng sanggol ay hindi na tumutugon. Dahil tuluyan na itong pumanaw at hindi na nakarating pa ng buhay sa ospital. Ang parehong medical examiner na nag-imbestiga sa naunang pagkamatay ng mga anak ni Joseph at Brittany ang humawak sa katawan ni Noah. Nang mapansin niya ang 3 magkakasunod na pagkamatay ng mga bata sa isang pamilya, nagsimulang magduda ang examiner at itinawag ito sa mga otoridad na maaring may foul play. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang mga pulis, agad silang nag-imbestiga kung saan nakipagtulungan naman ang mag-asawa. Habang nag-iimbestiga, mas tumutok ang mga pulis kay Brittany dahil nang mamatay ang mga bata, siya lagi ang kasama ng mga ito. Sa masusing investigasyon, unang itinanggi ni Brittany ang pagkamatay ni Noah, ngunit habang tumatagal ang interogasyon, inabin din niyang siya ang pumatay sa kanyang bunsong anak. Mas nakakagulat pa rito, inamin ni Brittany na hindi lamang si Noah ang kanyang pinatay, kundi pati na rin ang 2 anak pa niyang sina Gavin at Niall sa pamamagitan ng pagtakip ng mga kumot sa mga ito hanggang sa mawalan sila ng hininga.
Habang patuloy na naglalahad si Brittany ng kanyang mga saloobin, sinabi niyang ang dahilan ng lahat ng ito ay ang matinding selos na nararamdaman niya. Ayon sa kanya, unti-unting nawalan ng pansin si Joseph sa kanya dahil ang lahat ng atensyon ay napunta na lamang sa kanyang mga anak na lalaki. Pakiramdam niya na mas pinahahalagahan pa ng kanyang asawa ang mga bata kaysa sa kanya. Dahil dito, naramdaman ni Brittany na wala siyang swerte sa mga lalaki. Tila ba ang kanyang asawa at mga anak na lalaki ay hindi siya pinapansin, na hindi siya binibigyan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ayon kay Brittany, hindi siya naging malapit sa kanyang tunay na ama at sa kanyang kabataan, nakaranas siya ng kalupitan at pagsamantala mula kay Joseph habang ang kanyang ina ay wala sa kanilang bahay. Kaya naman mula sa murang edad hanggang sa kanyang pagdadalaga, hindi siya nakaranas ng tunay na pagmamahal at kalayaan. Sa loob ng kanilang tahanan, si Joseph lamang ang nasusunod at ni isang pagkakataon ay hindi siya nakalabas upang maranasan ang tunay na buhay sa labas ng 4 na sulok ng kanilang bahay. Sa paglipas ng panahon, naisip ni Brittany na ang kanyang mga anak na lalaki ay maaari ring maging katulad ni Joseph, ang kanilang ama, na magtutuloy sa mga kababaihan. Kaya naman inisip niyang patayin ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki maliban na lamang sa kanyang nag-iisang anak na babae na si Hailey. Si Hailey, ayon kay Brittany, ang tanging taong kanyang tinuturing na kakampi at matalik na kaibigan. Ang tanging sinisiguro niyang hindi matutulad sa ibang mga lalaki sa kanyang buhay. Sa buong oras ng panayam kay Brittany, hindi nila ito nakitaan ng anumang emosyon, para bang wala siyang nararamdamang kalungkutan. Pati na rin sa nai-record noong tumawag siya sa 911, mga bandang 3 AM, walang bakas ng dalamhati sa kanyang tinig at hindi man lang siya umiiyak. Matapos ang pag-iimbestiga, inaresto si Brittany at ikinulong at ang kanyang piyansa ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Habang nakakulong, dumaan umano si Brittany sa matinding depresyon at isinailalim siya sa mahigpit na pagmamatsyag upang matiyak na hindi sasaktan ng sarili o tatapusin ang kanyang buhay. Ayon sa 2 psychologist na nagsuri sa kanya, napansin nila ang ilang abnormalidad sa kanang bahagi ng kanyang utak. Bagaman hindi ito agad kapansin-pansin, naniniwala sila na ito ay dulot ng mga pananakit na naranasan niya noong siya ay bata pa. At posibleng ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakitaan ng emosyonal na reaksyon. Bukod dito, nabanggit din na mababa ang kanyang IQ na umaabot lamang sa 77. Gayunpaman, pinabulaanan ng judge na mayroong issue sa kanyang kaisipan na naging dahilan ng kanyang pag-amin sa krimen. Ayon sa judge na humawak ng kaso, walang ebidensya na nagpapakita na may mental na kapansanan siya at walang puwersa na nag-udyok kay Brittany upang umamin dahil kusa niya itong ginawa. Sa kabila ng mga paliwanag at pagsusuri, napatunayang guilty si Brittany at nahatulan siya ng 37 years na pagkakakulong sa bilangguan. Ayon kay Attorney General ng Ohio, hindi nararapat ituring si Brittany na isang ina, bagaman alam nilang hindi na maibabalik ang mga buhay ng nawala. Ang kanyang pagkakakulong ay isang garantiya na hindi na siya muling makakagawa ng parehong krimen. Samantalang si Joseph na siyang nagdulot ng mga pananakit kay Brittany nung siya ay bata pa, ay nahatulan lang ng 60 days na pagkakakulong. Nang lumipas ang panahon, naging under probation na lamang siya at nagmulta lamang siya ng $200 na para sa akin ito ay isang nakakatawang parusa. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Thelma Monteza from Kuwait, Shari from Yokohama, Japan, Sir Fred Gahol, Marites Gahol at Gina Gahol, Marilyn Idanan from Dasmariñas, Cavite, Elaine Rivera, Marquez Marvi from Romania, Maria Socorro Mejia from Italy at ang new subscriber na si Vicky Abot from Kingdom of Bahrain. Sana po ay tamang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Brittany Pilkington. Ako po si G. Maraming salamat.